Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mga quote card dito po sa Impact Leadership na kung saan muang galing po ito dun sa campaign rally ng mga gunggong. Tulad nga po ng sinasabi natin, sasabihin nila prayer rally. Pero, hindi mo sila nagdadasal. Maybe nagdasal sila opening prayer and that's about it, no? Ayun po yung tinatawag na modern day version ng prayer rally ng mga pinuno o tauhan ni Baal. At yung kanilang mga pagpapakita ng numero na attendee doon sa kanilang campaign rally. Hindi ko matawag na prayer rally. Hindi mo sila umaawit ng tulad nung napakinggan kong awitin, napakagandang gospel song. No? Nung pang 2019 yun, pero ngayon ko lang po narinig nung isang araw. Elora, ano yan? Nandyan, no? Yung goodness of God. Kayo po, tingnan nyo. Goodness of God, ang gandang awitin mga kababayan. No? Sabi niya, hinahabol ako ng iyong kabutihang loob. No? It's after me. Ang ganda talaga. No? Hindi ko lang maalala ulit yung lyrics eh. Actually, nandito pa oh. Nandito sa ano ko. Hindi ko pwede mapatugtog kasi makaka-copyright tayo. So, nandyan din po yung sinabi ng bastos at aroganteng mayor ng Davao tungkol sa West Philippine Sea. Tignan nyo ha. Tignan. Animal. At yung mga request nitong mga alam nyo na, pare-pareho lang naman pero kokomentuhan natin. At meron pong isang mambabatas sa House of Representatives, merong hamon kay Pangulong Bongbong Marcos. Hinahamon niya po ang Pangulong Bongbong Marcos. Uulitin ko. Hinahamon niya ang Pangulong Bongbong Marcos. It there? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like and share ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, super chat. Ganun din po sa mga katuwang natin, mga active na nasa chat box ng ating video premiere. At ganun din po sa mga talagang inaabangan ng husto ang ating videos. No? Nandiyan po sila Ate Marie Chris Hernandez, Elora Liz, si Mr. Right and Left, Ai Chang Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, mga naggagandahang dilag na nasa Japan, si Kaluyal Milestan, Kaluyal Alex Andrade, si Mami B, si Ate Mighty Baisa, Rebecca Lagmat, Willer Wilfred, Ninita Umali, Nilda Arceo, Maritel T, Priscilla Acepcion, RN Tusens, Danny Reynado, Ilocana Kanak, Carcleya, si Hattori at yung iba pa po na naisulat ko dito, si Nana Beth, Norma Agaton, Lorna Rafael, Malditang Lola, Simply Me Jenny, Car Alejo Basaw at Beth M. O yun po yung mga nakita ko nagpapa-shout out. Okay, so tuloy po natin ito mga kababayan. No, puntahan natin unahin natin itong sa Impact Leadership. Unahin natin muna yung mga butaw, yung mga amuyong, yung mga nakikisawsaw. Yung unang-unang ito yung sinasabing, do you know the personality of Harry Roque? Yung sinabihan ni Panelo na, ang nagsasabi nun ay sinungaling. O ngayon, may sinabi siya, tinan nyo. Gaya ng 31 milyong Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas na taon. Tao lang naman po ako gaya ninyo, kaya nabudol. Ang akala ko ang pagiging presidente madadala sa pagkabuting tao, pagkabait ng isang tao. Binibigay ko po kay BBM na talaga namang napakabait niyang tao pero hindi pala siya sapat ang kabaitan. Dapat merong kakayahan at dapat walang bisyo. O ayan, insinuation, yung sa dulo.
Okay, gaya daw ng 31 million Filipinos. Unahin natin. 31 million ba? Lahat kayo nabudol. Gaya daw eh. Meaning, sinasabi niya, gaya ng 31 million, yung 31 million na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos ay nabudol. Di ba? Dinamay niya na yung 31 million Filipinos na bumoto sa Pangulo. O di ba? Ano ang sabi ni Panelo? Ang nagsasabi noon ay sinungaling. Tao lang daw siya. Tao ka ba talaga? Sabi niya, mabait naman ang presidente. O nga, sabi ko, di ba sa isa kong vlog? PBBM, super mabait. Pero, super din ang kamalasan. Kasi malas eh. Tinan mo. Kasama sa unit team, pero malas. Pero siya lang ang minalas. Kaya pala, hindi manalo-nalong senador ito. At never na itong mananalong senador. Ewan ko lang sa Kongreso kasi, ay sa lower house kasi merong party list. Yung party list dati na kinabilangan niya, sinipa siya. O di ba? Kaya anong tanong ni Duterte? Do you know Harry Roque's personality? Ako, alam ko tumba balemtong, Humpty Dumpty. Humpty Dumpty Paul, Humpty Dumpty never crumble. Ewan ko. Basta, basahin niyo yung istorya ni Humpty Dumpty, di ba? Sa dulong-dulo. Dapat daw merong kakayahan. Anong kakayahan ang sinasabi mo? Tingnan mo nga yung trilateral meeting. Kung walang kakayahan at talino ang Pangulo, hindi siya imbitahan. Lalayuan siya ng mga powerful nation. Sino yung nag-aya sa kanya? Sino nag-imbita sa kanya? Di ba? US President and Japan Prime Minister. Sino pa? EU. Mga European nation. Yun. Gago. Sinungaling. Yung huling-huli. Dapat walang bisyo. Ano ang bisyo ng Pangulo? Sige nga. Ano ang gusto mong bisyo ng Pangulo? Yung humihitit. Sabi nyo na kasi yung totoo. Pulburong pa kayo eh. Mga duwag kayo. Kung matapang kayo, sabihin nyo yung totoo, kaya nyong harapin yung kasong ilalibel sa inyo. Hindi. Duwag. Ako sasabihin ko. Anong gusto nyong bisyo? Yung sinasabi nyong naratiba nyo na nagsisinghot ng illegal na droga ang Pangulo? The question is, nasaan ang katotohanan? Maglabas ng ebidensya? Wala. Ano lang ginagawa nyo? Naratiba. Just the narrative. Para isiksik nyo ng isiksik. Naisiksik nyo na nga sa ibang tao dito sa Northern America. Yung mga nasasakalamuha ko dyan sa San Diego. Nabubulag sila. Naniniwala lang sila sa mga bunganga nyong mga sinungaling na ang totoo nyong tatay is a very liar from the beginning. Sino yon? Di si Satanas. Diba? Nasaan ang pruweba nyo? Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Nakita namin ng video. May video hanggang ngayon. Nung last year pa yung video. Wala namang video. Naglabas kayo ng mga PIDEA documents. Yung pala, ano ang sabi ng PIDEA? Fake news. Ngayon, no? Mag-antay kayo ng kaso ng PIDEA. Gago kayo eh. Ang tanong pa, bakit yung pangluka-luka dito na ang daming kaso ng defamation dyan sa LA, ang ginagamit ninyo, pinapadala nyo pa yung dokumento, bakit ikaw, Harry Roque, ang hindi totoong magpakita niyan? Kasi bakit? Duwag ka! Duwag ka! Hindi mo kayang panindigan yung gagawin mo dahil mawalan ka ng propesyon, baka ikaw ay madisbar, di ba? Bakit lahat pinadadalo nyo dyan kay luka-lukang lukaret? Yung may 4 million na defamation lawsuit? Kayo mga attorney?
Ha? Gagaling nyo, no? Ginagamit nyo yung luka-luka dito. Ano kayo? Di luka-luka rin kayo. Mga kaduwag. Hindi kayang manindigan. Tapos sasabihin nyo, dapat walang bisyo. Wala nga kayong maipakita Lalabas na ganitong buwan. Lalabas na ganitong buwan. Bakit nadidelay? Kasi movie. Huwag nyo kaming lokohin, Roque. Wala ka ng kredibilidad. Kahit nang magngaw-ngaw ka dyan, walang maniwala sa'yo. Dahil ikaw ay, do you know his personality? Doon pa lang sinasabing, sinungaling ka. Sabi ni Panelo. Di ba? Eto pang isa, nagunggong. Ang tinuod na leader, sabi niya, pinakataas na leader na tinuod sa gipil properly, legitimately correct. Si Sara Duterte daw, ay gago. Hoy, hindi si Marcos legitimately elected dahil sa improper meeting, illegal meeting nila ni Lisa Marcos at ang owner ng Smartmatic. Sinong nagsabi? Si Lisa Marcos. Ayun, nasaan na naman ang pruweba? Labas mo, Glenn Chong. Wala. Halata naman, you are disgruntled kasi hindi ka nabigyan ng posisyon. Si Sara Duterte daw ang legitimate president. Gago ka ba? Ano ang tinakbuhan ni Sara Duterte noong 2022 election? Vice Presidente, bobo. Di sana si Lenlen ang presidente dahil siyang second kay Bongbong, bobo. Niniwala kayo dyan? Wala rin kredibilidad na attorney yan. Eto pang isang ito. Yung secessionist. Ang tagal na nitong secessionist, mga kababayan, si Alvarez. Tingnan nyo, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang, sa mapayapang paraan. Please, withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi ibaba sa pwesto niya. Ayan. Patuloy pa rin yung panawagan ng gunggong na ito na magbitiw ang Pangulo at iluklok sino? Si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte lang ang sagot sa West Philippine Sea issue. Ayun. Yun ang masakit doon. Pero si Tamilmil, hindi lang mapagsabihan ang mga gunggong na ito. So therefore, namamangka si Tamilmil sa dalawang ilog. Nangihingi pa ng suporta sa taong bayan, nek-nek mo. Wala ngang sumuporta sa sessionismo Yung idea niyang si session, binasag ng mga kapwa niya, mga Mindanawan. Di ba? Gago. Mga kababayan? Eto pa, yung sinabi ng mayabang at arugante bastos na mayor ng Davao City. Yung sabi ni Nino, pumapasok sa opisina, pauwi na ang mga empleyado. Itong issue ng West Philippine Sea, ganito kasi iyan. Propaganda lang iyan. Propaganda lang naman pala. Narrative iyan na ginagawa istorya para hanapan ng issue ng mga Amerikano ang lugar na yan dahil trade route iyan ng China papuntang India at Atlantic Ocean. It's not about being pro-American or you being pro-China. Ang hindi natin gusto dito ay masali tayo sa away na wala naman tayong kinalaman. Ayan na naman. Gera na naman. Propaganda lang daw ng mga Amerikano. Sige nga. Ay, nako. Nagsalita nga. Hindi tulad nung ate niya. Pero, bubo. At tanga. Propaganda lang daw yung magpa-water cannon tayo. Yung mangisda, yung mga mangingisda natin dun sa ating West Philippine Sea. Talagang dinipendahan pa ang China. Dahil trade route iyan ng China. China lang daw. Papuntang India at Atlantic Ocean. Tingnan nyo. Talagang inari niya. China lang daw ang nagtitrade route dyan sa
South China Sea or West Philippine Sea. Tapos pinasok ang gera. Pwede ba? Tapon nyo na lang to sa West Philippine Sea. Ba't di kayo pumunta sa West Philippine Sea? Kayong mga magkakapatid na bugok. Di ba? Bubu eh. Oh, eto pa. Ha? Last na to dito sa ano, itong mga gunggong na ito. Duterte's on the West Philippine Sea. Bakit tayo makipagpatayan dyan? Sa tubig lang. Sara Duterte, no comment. Baste Duterte, propaganda lang yan. Eh yung isang kapatid, si Baste, it's not the mandate of the Vice President. Ano ibig sabihin yan? In totality, sell out sa China. Oh, eto, kayong mga Duterte at mga minions ha. Eto kayo, oh. Eto. Ito na yung sinasabi kong isang mambabatas, taga Lower House. Manila Bulletin. Listen to Trilateral Summit Declaration. House Leader tells China. Oh, ayan. Ayan ha. House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe has advised Beijing to listen to the joint vision statement released by the leaders of the United States, Japan, and the Philippines following their historic three-nation meeting. Quote, "We cannot understand why China continue to pursue an aggressive approach in dealing with its neighbors in the vast South China Sea when it can ship to alive and let live tack." O, yan ang sabi ni Dalipe. Okay? He said it's clear that Ayungin Shoal of Palawan in the south and Scarborough Shore or Bajo de Masinloc near Zambales and Pangasinan in the north are part of the Philippines' 200 miles exclusive economic zone. Dalipe added that these sea features and some islets occupied by Beijing in the West Philippine Sea are hundreds of miles away from the Chinese mainland. O, tulad po nung larawan na pinapakita natin, no? O si Mami B, binigyan pa tayo ng isa pang larawan, ha? 'Di ba? Ayan, makinig ka China at hindi lang China. Kayong mga Chinese propagandists, kayong mga sell out na Duterte sa China. Ayan, makinig kayo. Oh, ironclad commitment. Stop the coercive actions of Chinese Coast Guard in the South China Sea. Ayan, 'di ba? Ang sabi ni Biden, tirahin ninyo, 'di ba? Sige, magkakaalaman. Oh. Now, ito po yung ating huling article. May hamon po si Representative Dalipe, yung kanina, kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang hamon niya? Ha? Dalipe's bold suggestion to Marcos after Trilateral Summit. Explore Recto Bank. Yaman itong Recto Bank. Ito yung gustong hukayin ng ng China eh. Sabi niya kay Digong, bigyan kita ha. Bigyan kita ng stocks mo dyan, ng stake mo. Biruin mo yon, si Digong lang ang bibigyan. Oh, yun ang secret agreement kasi hindi ipapaalam sa taong bayan. So therefore, kung nagkatotoo man yung 60% nakita nung sisip-sipin dyan sa Recto Bank, eh kanino mapupunta? Ha? Kanino mapupunta? Anong sabi ni Xi Jinping? Bigyan kita. Hindi lang 51 billion yun. Oh. Here's a bold suggestion to President Marcos on the heels of his triumphant participation in the Trilateral Summit with United States, Joe Biden, and Prime Minister Kishida. House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Manix Dalipe called on Marcos to consider starting oil and gas exploration in Recto Bank. Katabi yata ito ng Ayungin eh, di ba? Kaya nga gigil na gigil silang kunin yung Ayungin eh. Kasi annex lang yung Recto Bank. After kasing malaman na ang laki pala ng gas deposits or oil deposits dyan, no, after the study, yun, dun na ang mga Chekwa, di ba mga traidor? Dalipe notes that Recto Bank is believed to hold natural gas deposits much larger than of Malampaya, which is the country's sole existing source of natural gas. Malampaya
which supplies much of the fuel needs of power plants in Luzon, is projected to dry up in a few years, specifically, nabubulol tayo, in 2027. When that happens, the country may have to import natural gas and crude oil, which may be more expensive and may result in increased electricity cost. Correct. Rectobank is within the Philippines Exclusive Economic Zone, is part of the contested Spratly Islands in the West Philippine Sea. O, ayan. Ito po kasing ginawa ng DOE. The Department of Energy have previously estimated that Rectobank could be holding 3,486 billion cubic feet of natural gas on top of potential 165 million barrels of oil. Oy, yung nagsabi po sa akin dyan na taga Palawan, na kung totoo man ito, na yan palang West Philippine Sea, kung maano natin lahat yan, ay mas mayaman pa tayo sa oil ng Kuwait. Diba? O Supreme Court, ano pa ginagawa nyo? President Marcos, gawin mo na yan. Hinahamong ka na nagdalipe. Duda, ano na, action now. Bayaan mo na yung China dyan, ang mga China, diba? Kaya nga sabi natin, daig ng maagap, ang masipag. Maging maagap na tayo, ang laki. Ulitin ko, ha? Ang gaas daw, ha? 3,486 billion cubic feet, dudamat, of natural gas. And on top of that, of a potential 165 million barrels of oil. Former President Duterte administration reportedly had an agreement for a joint development with regional power China as far as Rectobank is concerned. This makes Dalipe's proposal a contentious one, especially given the current state of Philippine-China relation. Ha? Tignan ninyo. Kung ito nagawa ng Duterte administration, magkano ang kay Duterte? 60%. Mapupunta ba yan sa bayan? Hindi nga ipinaalam. Secret agreement, mga kababayan, di ba? Ano ang sabi ng Pangulo doon sa kanyang interview kahapon? Ha? Kinakailangan maging transparent tayo. Di ba? Hindi tayo hindi tayo tulad ni Duterte. At tandaan ninyo, ang Pangulong Marcos ay gumagalaw ng naaayon sa batas. Pinatunayan po yan ni JPE. Di ba? Mahiya naman kayong mga Duterte, na sabi nga ni Duterte, walang ano sa amin, benbar lang kami ni Xi Jinping. Ano ngayon? Ha? Ano nangyari? Di ba? Mga sell out kayo nakakahiya kayo eto pa mga kababayan, idagdag natin ito Manila Bulletin. Philippines, US discuss China's aggression in inaugural 3+3 meeting. Diyan po sa larawan na yan, yung nasa defense cabinet ng Pilipinas at defense ng Amerika. Nandiyan po si NSA Secretary Eduardo Año, sino ba to? Si Secretary Gibo Teodoro ng DND, si Department of Foreign Affairs Secretary Manalo, at nandito naman katabi ni Secretary Manalo si US State Secretary si Anthony Blinken, Defense Secretary Lloyd Austin III, and si NSA Advisor ng Amerika na si Jake Sullivan. 3+3 meeting. Ano po ang sabi dito? Top security, defense, and foreign affairs officials of the Philippines and United States met in Washington, D.C. for their first ever. Talagang ang Amerika, sige sabihin nyo, may interest sila.
Pero kung meron mang ipapangako o gustong makishare ng Amerika, ng Japan dyan sa ating resources sa West Philippine Sea, dapat documented. Yun ang gusto natin. Transparency para hindi po sasabihin, nakipag-agreement na naman dyan si Bongbong, o mamaya, corruption yan. Diba? Alam nyo naman, hindi gagawin ng Pangulo yan. He already learned from the past. No? At hindi nga siya po gumagalaw nang hindi naaayon sa batas. Siya na mismo nagsabi, dapat transparent, dapat malaman ng taong bayan ang negosasyon. Hindi siya papasok sa anumang negosasyon ng walang legal binding. O, di ba? Yun ang tamang gawin. O, kung gusto ng nila, yung mga gustong pwede namang makiano ang China eh. No? Wala lang bill structure. Ang amin ay amin. Kilalanin nyo yung 2016 arbitral ruling. Tingnan nyo yung mapa, ang layo-layo ninyo. Paano naging sa inyo yan? Because of your 9 dash line, o 10 dash line, o 11 dash line? Binasura na yan, mga kababayan, kaya ko maniniwala sa mga naratiba ng mga pro-China. Tuloy, for their first ever 3+3 meeting to talk about the aggressive activities done by China in the West Philippine Sea and find ways to deal with it, the National Security Council disclosed Sunday. O, tignan ninyo, walang tinatago. NSA Secretary Eduardo Año, DND Secretary Gibo Teodoro, and DFA Secretary Enrique Manalo met with their U.S. counterparts, si Jake Sullivan, si Austin, and Blinken. Quote, the parties reaffirmed their shared vision of a free and open Indo-Pacific and discussed ways to deepen coordination regarding shared challenges in the South China Sea, including repeated harassment of lawful Philippine operations by the People's Republic of China. Yan. China has continued to make its presence felt in the West Philippine Sea as seen with the deployment of Coast Guard, Navy, and maritime militia vessels in different areas within the Philippines' exclusive economic zone. The parties further decided to explore additional opportunities to strengthen global support for upholding international law. Blinken, Austin, Sullivan have also reiterated, inulit nila ulit, the U.S. ironclad commitment to its alliance with the Philippines as they took note of the 1951 Defense Treaty o yung Mutual Defense Treaty. O yan. Okay? Signed by the two countries, the Defense Pact states that both nations will support each other if one party is targeted by a third-party nation. The U.S. official said that the pact extends to armed attacks on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft, including its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. The 3+3 ministerial meeting followed President Marcos' bilateral meeting with U.S. President Joe Biden and the historic Japan, Philippine, United States trilateral leaders. O, ayan. Okay? So, yan po, mga kababayan. No? Talagang nag-uusap. Kung meron mang, ulitin ko, kung meron mang interest ang Japan, ang Amerika, o other allied nations dyan sa ating West Philippine Sea, basta po nasa legality. Basta po walang magdidikta sa atin. Tayo muna. Unahin natin ang Pilipinas, unahin natin ang mga Pilipino, except ang mga Duterte at mga minions nilang mga sell-out sa China. O, di ba, mga kababayan? O, ano masasabi nyo dyan? Yung hamon ni Congressman Daliping. Explore mo na. Ang laki pala, mga kababayan. Ang dami nun, no? At yung mga sinabi ng mga Duterte, talagang mga pamilyang sell-out sa China. O, di ba? Propaganda lang daw pala yung West Philippine Sea. Yung nilalayo ang problema, parang ganun. Para lang maisulong yung gustong gawin ng Amerika. Ganun ba? So, hayaan nyo na lang yung West Philippine Sea. Bayaan nyo na lang China maghukay dyan, mag-dredge, magtayo ng military base, sirain yung ating mga bahura, apihin yung ating mga mangingisda. Dahil kanila yan. Yun lang yun. Oh. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.